Pero in other parts of the United States, na hindi nangyayari yung ganon. Hindi ganon. Okay. Kasi meron naman, tignan mo sa ngayon sa mga statistics na yung mga lugar lang ng mga maraming TNT dahil illegal sila. Dala-dala nila yung kanilang mga maling maling sistema sa Amerika. Pero magkakaproblema sila sa batas later on. Ayun, okay. At least nasagot, So, hindi mo naman pala dinideny na talagang nangyayari doon sa particular na lugar na kinalalagyan ng asawa ni Mrs. Santos sa ngayon. Ayun, okay, Sana nakinig po. Siya rin nagsabi na mga Meksikano yun. Maaaring hindi nabanggit nung asawa niya na karamihan pala doon ay mga TNT. Ayun. Doon sila nag-uumpukan. Okay, from Albert, ang sabi niya, this coming 2010 election is just like a Manila Film Festival. Maraming pelikulang entry, pati mga small and independent film producer ay sumali din. We vote for outsize and spectacular film put up by the movie mass media. No wonder we mistake the ballot box for the box office. Democracy for the theocracy. Enlightened public opinion for cheap publicity. Larga manok, pati si Raulo, Abnoy, Adik, mga iyakin, syoke, killer, plunderer, and drunkard men in white robe, the anointed one, prophet of doom, religious dealer, pati tagapag-alaga ng manok ni San Pedro ay pwedeng sumali din. Yan, from Albert, Thank you for the funny. Funny, pero mukhang totoo. May katotohanan. Ayan, Okay, So, parang sinasabi natin na ngayon dito, Angel, sa paliwanag mo, na talagang yung check and balance talaga nawawala sa kasalukuyang konstitusyon, Dahil, yun na nga. Masyado maraming power. Masyado hindi siya ma-check, Kaya walang check and balance, Okay, at saka may binanggit ka ng isa, itong investigasyon ng Kongreso, Sa tingin mo ba ay hindi ba dapat na ginagawa ng Kongreso ang mag-imbestiga sa mga kaso in aid of legislation? Hindi, actually, kaya nga tinawag silang legislative body. Ang talagang trabaho nila is mag-legislate para sa ikabubuti ng mamamayan. Makita nila kung ano yung kailangan baguhin, ano yung kailangan burahin, at maglagay ng bago kung kailangan ng bago. Lalo ngayon, ang daming technology na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan. Yung kagaya nga ng mga cloning, tapos yung mga bagong gamot sa mga fertilizer ng pagkain, sa mga tsaka pati mga drugs kung ano-ano. So dapat sana yun ang iniimbestigahan ng legislature kung dapat ibawal yun dito sa bansa o papayagan o kung anong mga requirement na makontrol yung pag-distribute nun o kung sino ang pwede bumili nun, yung mga ganon. Yun sana ang mga kailangan nila inaasikaso para umigi ang kabuhayan ng mga mamamayan. Kaso naubos na sa paatras na investigasyon sa mga katiwalian na mga kasama rin nila. Sa tingin mo ba, Engineer, itong ginagawa ng Kongreso sobra-sobrang investigasyon ay may kinalaman din ba ang Constitution dyan? Yeah, kasi kung malakas sana ang FBI at NBI at sila parang nakamata sa iba-ibang kasi kung malaki ang budget sa NBI tsaka malaki ang puwersa, ibig sabihin maraming personnel. Meron silang mga sting operation. Inaanuhan nila sino mga congressman na involved sa ganyan-ganyan. Tapos magaling sila mag-gather ng evidence sa witness dahil meron silang magaling na equipment din, no? Then, kung may kaso sila, usually, panalo.
tapos na yung nakulong na yung, di ba kagaya sa Amerika nga yung ilang mayor ng New York na nagsa-drugs nakulong. No? Ngayon meron senador na tumatanggap ng bribe Aha. na na rin, Aha. nakasuhan na rin. Aha. Yun gawa lahat yun ng FBI. So, ang kaibahan dito, dahil yung FBI, alam na ng lahat, mas konti ang gagawa ng kalokohan dahil alam na nila, delikado yung ginagawa nilang kalokohan. At kung sino man yung tutuloy na gagawa ng kalokohan, most of the time mabubuko. At pag sila nakasuhan, maganda yung ebidensya at saka mga nakuha nilang witness or whatever, nakasuhan yun at nakulong. Ayun, Dito, ang nangyayari, dahil parang paatras, nangyari na, wala naman nakuhang enough evidence kung hindi sinabi ni ganun. Tapos, lumalabas, walang kaso. Naubos lang yung oras ng mga senador. Tsaka Ayun. wala rin natapos na na kaso. So, sa suggestion nyo, Engineer, so palakasin ang intelligence, di baling doon ibuhos ang mas malaking pondo ng pamahalaan, pero ang magiging resulta naman noon ay mawawala ang korupsyon, Oo. Dahil sinasabi mo nga na dahil sa korupsyon, lalong dumarami ang mga naghihirap. Aha, yeah. Dahil sa palagay nga, Dahil yung pera ng bayan, imbes na magamit sana sa public service, kabutihan ng mga mamamayan, naitakbo na ng mga corrupt na officials, politician. Yun naman tungkol sa budget ng NBI. Hindi naman siguro kailangan na magtaas ng IBAT or whatever para mapondohan. Kung hindi ilipat lang yung ibang pondo sa military at saka yung mga personnel sa military, i-train lang sila na maging intelligence NBI. work, Siyempre, iba yung pag NBI ka kaysa military ka. So kung mag-training yung ibang nasa militaries na maging NBI at yung pondo ng military ilipat nga doon sa NBI para sa kanilang sahod, marami ka maiwasan na katiwalian. Ayan. Okay, so medyo sakto yung oras natin na Engineer, At syempre, wala na tayong oras. Parting words. Thank you everybody. Hope to see you next week. Thank you Saldi and Albert for having me. Good night. At saka gusto ko lang samantalahin ng pagkakataon dyan, tulad ni Mrs. Santos, sana nakikinig pa siya, Tama-tama, nandun sa US yung kanyang asawa, So sana, kung alam nyo po, itong ating pong programa, ina-upload po natin sa YouTube ito, po? Yung pong inyong sinabi ngayong gabing ito, po pwede po nyo mapakinggan ulit yan, pati ng mister nyo, mapapakinggan niya, pag pumunta po kayo ng Exit Superhighway from Poverty. Di ba, Engineer? Date ngayon. At saka yung date ngayon. Ang date ngayon ay February 11, 2010. Paano pagkakasulat ng 02? Hindi, 11 February Ayan. 2010. Ayan, 11 February 2010. Ayan po, Mrs. Santos, si Oladin, si Dennis, at saka si Albert na nagte-text sa atin, Kung gusto nyo pong mapakinggan muli ang programang ito, marinig man nyo man ang boses ninyo, At mapakinggan po ninyo, pumunta lamang po kayo sa Exit Superhighway from Poverty, 11 February 2010. At kay Mrs. Santos, pwede nyo pong sabihin doon sa asawa niyo, panuorin din po niya sa YouTube at mapapakinggan po niya ang inyong boses. Tama ba, Engineer? Tama. Ayan, po? So, sana po muli ay nakatulong na naman po ang ating programa na makapag-ambag muli ng mga idea, mga solusyon sa ating patuloy na problema sa kahirapan. Siyempre, care of po ng Americans for a Better Philippines na kinakatawan ni Engineer Art B. Uy. Magandang gabi po sa inyo lahat.